Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita sina Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro na Betania, ang pamilyang malapit sa ating Panginoon. Hilingin natin ang kanilang pangapanalangin upang tayo at gayon din ang bawat pamilya natin ay matulad sa kanila sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay na iyong anak si Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod siyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkaloob mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan naming tulad ni Maria ang iyong salita at makamit ang iyong gantimpala sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buntong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya
at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-ibigan na sa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita natin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kaanak niya bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinanalaligigan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pagpapasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kanyang naaapi, makinig matuwa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay ituturing na taong mapalad. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman, ang poon ay susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. Palagi kong pupurihin ang dakilang poon natin. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y alawin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo pa'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos sa anumang hingin ninyo sa Kanya.
muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa uling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pininiwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo pong anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang pagdiriwang na ito na magkakapatid na Maria, Marta at Lazaro, masabi natin na pambihira ito. Bakit po? Kasi kadalasan po sa simbahan, ang mga pagdiriwang na kapistahan sa bawat araw ay isang santo. Kung di man po isang santo, ay grupo. Halimbawa, yung mga martir. Pero hindi natin alam ang mga pangalan ng mga martir na ito. Kaya itong pagdiriwang na ito ay masabi nating pambihira. Dahil pinagdiriwang natin mula pa noong year 2021 nang aprobahan ni Pope Francis na hindi lang po si Santa Marta ang ipagdiwang sa araw na ito, bagkus ay kasama rin ang kanyang mga kapatid na si Maria at si Lazaro. Kaya ito masasabi natin na napakagandang pagdiriwang para sa simbahan. Ito isang napakagandang pagdiriwang para sa simbahan. Kung titingnan natin, ay ang bawat isa sa kanila ay meron tayong matututunan. Kaya sa Ebanghelyo, ang pinili ko pong Ebanghelyo sa taong ito ay yung tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Kasi yung Ebanghelyo, yung isa pang Ebanghelyo, yung pagdalaw ni Jesus sa bahay ng magkapatid ng Maria at Marta, hindi nabanggit si Lazaro. Pero dito sa Ebanghelyong ito ay nabanggit yung tatlong magkakapatid. Nung mamatay si Lazaro, ay nung dumarating ang Panginoon, sinalubong agad siya ni Marta, samantala si Maria ay naiwan sa bahay. Yung pag-uusap ni Jesus at ni Marta ay malino ng pagkapahayag ng kanyang malalim na pananalig at pananampalataya sa muling pagkabuhay. Ito nga ang binigay ni Jesus sa magkapatid nung binuhay niyang muli ng kapatid nilang si Lazaro. Ngayon, makita rin natin na bagamat sila may iba't ibang pamamaraan na kanilang closeness sa ating Panginoon, pero magandang pag-ilayan natin ang kapisang ito sa ganitong aspeto. Sila bilang magkakapatid na malapit sa ating Panginoon. Kumbaga, sila bilang isang pamilya na malapit sa ating Panginoon. Sila bilang isang pamilya na malapit sa ating Panginoon. Sa ating pong mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Sa ating mga Pilipino, napakahalaga ng pamilya. Dito halos sumiikot ang buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga, nandyan parati yung family bonding. Nandyan parati yung sama-samang paglakad. O dili kaya, mayroong mga okasyon na kung saan ay pinipilit ng bawat member ng pamilya, bagamat magkakaiba na ng lugar na tinitirhan, ay makadalo. Pero kung titingnan natin, sa panahon ngayon, unti-unti nagbabago ang pamilyang Pilipino. Unti-unting nagbabago ang pamilyang Pilipino. Kaya dapat ay maging maingat din ang bawat isa sa atin. Dahil kung ating pong susuriin, ang unang naapektuhan sa atin ay ang pamilya. Pag mahirap, pamilyang unang nahihirapan. Pag may mga problema, pagsubok, pamilyang unang naapektuhan. Immoralidad, pamilya rin ang unang naapektuhan.
Kapag may mga nagva-viral, mga nagtre-trending, pamilyang unang naapektuhan. At anong dahilan? Siguro, bagamat meron tayong close family ties, baka maaring merong kulang. Baka maaring merong kulang. At ano yung kulang na yon? Maring ugnayan sa Diyos. Kasi sa bawat pamilyang Pilipino, hindi man ho masasabi na ang bawat miyembro ay may malalim na ugnayan sa Diyos. Marimisan yung mag-asawa lang, ay may malalim na ugnayan sa Diyos. Maring mag-asawa lang, yung magulang lang, ang naglilingkod sa Diyos, naglilingkod sa simbahan. Pero yung mga anak, maaring malayo sa Diyos. Kung meron mang ang mga anak, maring isa, dalawa sa mga anak ang talagang malapit sa Diyos o nakapaglalaan ng panahon para makapaglingkod sa Diyos. Isa sa mga factor na maaring i-consider natin, bukod sa mga outside factor, katulad ng mga problema, ang estado ng buhay, maaring makaapekto sa bond, sa loob ng pamilya. Pero tignan din natin aspetong iyon, yung ugnayan sa Diyos. Kasi ito yung malinaw na nangingibabaw sa magkakapatid na ito, na sina Marta, Maria at Lazaro, yung kanilang pagiging malapit sa ating Panginoon. Si Lazaro, na kanyang muling nabuhay, sumunod nung sinabing ni Jesus na, Lazaro, lumabas ka. Si Marta, napag-isip ako kanina, sino bang panganay sa tatlo? Sino panganay sa tatlo sa palagay ninyo? Sino nasa gitna? Sino ang bunso? O yung tignan di makikita sa itsura yan. Halos magkakamukha nga eh. Naiba lang si Lazaro pero lang balbas. Well, anyway, si Marta tumanggap sa ating Panginoon na naglingkod, samantala si Maria ay naupo na nakikinig, nagninilay sa mga salita ng ating Panginoon. Iba't ibang pamamaraan ng ugnayan sa Diyos. At ito yung nagbuklod sa kanila. Ito yung nagpalapit sa kanila. Ito yung nagbuklod sa kanila sa Diyos. Ito yung naglapit sa kanila sa ating Panginoon. At yun yung magandang matutunan natin sa pamilyang ito. Ito magandang matutunan natin sa kanilang magkakapatid. Na hindi lamang sana ang material na bagay ang mag-ugnay sa atin, sa ating pamilya. Hindi lamang ang kasiyahan ang maglapit sa ating pamilya. Hindi lamang ang mga kainan ang magbuklod sa ating pamilya. Hindi lamang sana dugo ang maging pamamaraan ng pagkakilala sa ating pamilya, kundi sana sa ating pamilya kasama parati ang Panginoon. Sana sa ating pamilya ay merong ugnayan sa Diyos. Hindi man ho siguro ganun kalalim na mayroon ang bawat magulang o isa sa mga kapatid, pero malaga, nandun ang presensya ng Diyos sa bawat pamilya. Amen. Sa kapisang ito ni Santa Marta, Maria at Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw at nagdarasal. Hatilingin natin sa Diyos ay pagkaloob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais natin nilang makamit. Ating itutugon, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod,
basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni Maria, tayo naway magkusa at maging bukas palad sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa pinagkatiwalaan sa ating pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noon sila ay nabubuhay pa, naway umani sa langit na mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Panginoong Diyos, sumingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo na ang aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami makapaglingkod ng katulad ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Biyayang nagmula ng bawat puso pagkatinig. Nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dinarakila ka namin ang ginugunita namin ang iyong mga banal, upang gaya ng hain nilang pag-ibig na iyong ikinalugod, pagindapatin mo rin ang handog naming paglilingkod sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinarangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesus, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Puspos ng walhati ang langit at Hosana, Hosana sa kalitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at i-Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro ng Betania, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa katawan at dugo ni Kristo na aming tinanggap, huwag mong ipaintulot na kami sa kasamaan masadlak. Sa halip, pakundangan sa magkakapatid na sina Santa Marta, Santa Maria at San Lazarong Uliran, umunlad nawa kami sa pag-ibig na wagas kailanman at makaharap nawa kami sa iyo sa langit kailanman. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayo bilang pamilya ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.